Ipakilala ko sa inyo si Bobot Kamsa, aka Robot. Isa siyang, isa siyang elemento dati ng Daula Islamiyah Hassan Group dito sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Bot, nakikwento mo yung buhay mo. Nung maliit ka pa, bakit ka napunta sa mundo mo na yan? Ay, napunta ko dyan kay, naiingit ako ba? Inimbita? Naiingit ako dyan sa, sa mga grupo na yan. Paano ka inimbita? Paano? Sumama ko sa kanila kay, siya yung mga kasama ko. Eh, kung hindi ako magsama sa kanila, wala akong kasama dyan. Kung hindi ka magsama sa kanila, ay? Wala akong kasama dyan ng mga tropa ko. So, barkada mo sila? Oo. Ganon? Oo. Pero alam mo na dati humawak ng armas. Oo. Dahil, paano mo nalaman mo itong armas? Dati, tinuturuan ako ng mga kasama ko. Pero bago ka pumasok, marunong ka na sa armas. Oo. Paano ka nga natuto? Yan sa mga kasama kong mga MLF ba? Pero may background na ba gano'n? Iba. Paano ka daw natuto na umawak ng armas nung hindi ka pa nagkakyat sa taas? Marunong ka na daw umawak ng armas nung hindi ka pa nakasama doon sa mga kaibigan mo doon sa taas, sa Daula. Oh. Saan ka natuto? Diyan sa mga MLF ba? Doon sa mga kaibigan niya na mga MNLF. Oh. Pero nung pumasok ka sa DI, ilang taon na? Doon ako pumasok, mga 15 pa ako doon sa mga MLF ba? 15? Oo. Kung pumasok ako dito, hindi ko na alam hindi ko na alam yung kung ko ba? Nung dating MLF siya, ang edad niya is 15 years old siya. Pero nung nakita niya yung mga barkada niya, ito sila Abu Karib, na nandun na sa, sila Abu Umar, nandun na sa Daula, nasa bundok na sila. Doon siya parang naiinggit na siya, naiinganyo siya na yung mga barkada, halos barkada niya nandun na sa taas. Kaya iniwan niya yung pagka-MNLF niya, sumama na niya doon sa taas. Oo. Pero alam mo nun gano'n kahirap din ang buhay sa taas. Kasi walang kuryente. Buti dito may kuryente eh. Pero kinukuha ko doon pagsasala ba? Yung pagsasala, yung magsala ka. Kasi nakikita daw niya yung mga kasama nandiyon, yung pagsasamba ay hindi sila araw-araw sila nakakasamba, yung 5 times a day nagagawa nila pag nandun sila sa bundok. Kaya yun ang isang nakita niya na nainganyo siya na sumama doon sa mga kasama niya doon sa taas na mag-jihad. Importante sa iyo yun? Importante ba na bakit importante sa iyo na magdasal ka ng 5 beses ang araw? Kasi alam mo, kung mamamatay ako, yun, alam ng Allah kung yun, pagsasala ko. Ang importante daw yung 5 beses magsambayang sa amin ng mga Muslim. Kasi require yun kung isa kang Islam, kailangan mo talaga na magsamba ng 5 times a day. Kung makaya mo yun, alhamdulillah, kasi yun talaga yung requirements na matawag ka na isang Islam. Pero sa bundok noon, may oras sila na magsambayan talaga na 5 beses sa isang araw. Oo. Abok-bok. Oo. Kaya may trabaho ka doon, kakain ka lang. Yun din ang isang naisip doon niya. Kaya kung nandun ka sa taas, magsambayan ka lang, tapos magkain lang daw yung trabaho doon. O kinawala ka na daw isipin pa. Pero napalaban ka rin. Ay, wala. Wala ka rin laban. Oo. Kasi si Abu Karib, napadami siyang laban eh. Ikaw, kaya bumaba ako dito ba? ilang taon ka sa loob? Hindi ko na alam. Kung ilang taon na. Umabot ka ba ng 3 taon? Hindi ko alam. Kinulur pag Nawag po.
O ano, mga dakong pagiti. Mga naghanap ng bageti. Ang pagpasok niya nung sa pagpasok edad niya nung pumasok siya sa Daula Islamia, 18 years old siya pumasok. Ang trabaho, ang kwan lang niyan doon is mag-duty lang doon sa taas, tapos baba. Kasi ito kasi yung story na ibang story nito, yung ate niya ay nasawa na yung isang commander din na si Bruce Sapal na kasama ni Nasir Ginaid. Kaya ito siya, nainganyo rin talaga na mag-akyat doon kasi yung ate niya is nasawa nung isang commander din. Ano pala nangyari doon sa'yo? Oh. Sige, ano naman ang buhay sa loob? Ano yung ano yung naramdaman mo nung doon ka sa taas? Ano yung nangyayari sa buhay mo doon? Ano yung ginagawa mo doon? Bumaba na ako kay alam mo naman yung kung bumban yung bundok hindi ko na matiis ba yung ba yung mga kasama kong namatay ba. Then. Ang sabi niya daw, bumaba na daw siya kay hindi na daw siya makatiis doon sa taas. Ano hindi mo Oo. matiis? Yung pabomba ba. Yung pagbomba. Oo. Yun talaga yung kinatakutan. Yun talaga yung ano nyo. Oo. Masyadong Malaki ba yung bomba ba. Hindi na niya matiis yung kaya isa yung nagbigay sa kanya dahil nagbalik loob na siya. Dahil nung nabalitaan niya na nabomba yung mga kasama niya doon, halos lahat ng kaibigan niya doon namatay. Kaya naisipan na rin niya na magbalik loob na lang. Para kasi yung asawa niya, para maalagaan niya rin yung asawa niya. May oras din siya maghanap ng kabuhayan na hindi na siya nagtatago sa gobyerno. bakit naranasan mo bang mga bomba ng plano? Ng 105? Hindi naman, pero yung mga kasama ko ba. Ano mo? Naririnig mo lang. Oo. So, ibig sabihin, hindi masyadong yung pananampalataya mo na maging mujahid. Hindi talaga buong-buo. Dahil bumaba ka kagad. Oo. Ganun yun, sir. Kasi yung iba dyan sa taas, talagang yan lang talaga yung isa talaga na dahilan kaya tinitiis nila yung hirap na nangyayari sa buhay nila dyan sa taas. Dahil yung jihad, dahil doon sa jihad. Ngayon may pamilya ka na. Oo. So ngayon, gaano ka magpasalamat ngayon na ganito na ang buhay mo ngayon? Salamat. Hindi tayo mamamatay ng pag mamamatay ng hindi tayo mamamatay ng ng baril kung wala tayong hindi tayo ng mga sundalo ba. Hindi tayo mahuli. Tagalgo. Oo. Hindi tayo masigam. Nagpapasalamat siya sa pagbalik loob niya dahil unang-una pagbalik loob niya is hindi siya nakulong. Sa ngayon malaya na siyang namumuhay kasama yung pamilya niya at yun ang pasasalamat niya sa 90IB na nabigyan pa siya ng isang pagkakataon na magiging malaya at mamuhay ng mapayapa. Gaano ka professional yung pagtrato ng 90IB sa'yo? Yung paano ka inandle bilang balik loob? Ano yung nagustuhan mo na ginagawa ng 90IB sa'yo? Hindi kapag
Nga na. Tawag niya sa pantelian. Yun ba? Paano pakinak ta? Maganda ang pasasalamat niya sa 90IB sa pag-handle ng 90IB sa kanila is yung tiwala niya na nagiging mapayapa siya, nagiging tiwala siya sa 90IB na hindi siya mapapahamak at binibigyan sila ng mga yung mga kabuhayan kung ano yung binibigyan ng gobyerno na kabuhayan para sa kanila is tinutulungan sila ng 90IB. Kaya malaking pasasalamat niya sa 90IB na binigyan pa siya ng isang pagkakataon na naging tulay ang 90IB sa pagbabago niya sa kanyang buhay. Shukran. Opo.